Wala pa kaganda yung ganong na, yung attributes ng Panginoon, yung character niya, yun yung magiging fuel mo para magpapatuloy ka na mananalangin. Verse 5 na tayo ng Daniel, yung prayer ni Daniel. Sabi niya ganon, in Daniel chapter 9 verse 5, we have sinned and done wrong. We have been wicked and have rebelled. We have turned away from your commands and laws. We have not listened to your servants, the prophets, who spoke in your name to our kings, our princes, and our fathers, and all the people of the land. So sabi ni Daniel, how does it apply? Sabi niya gano'n, intercession should be identified with God's people. So sabi niya gano'n, mapapansin po natin dito sa verse 5, nakalagay siya, we and us. So it was mentioned sa chapter 9, yung word na we and us 22 times, from verse 5 hanggang 19. So, what does it mean na we and us? Sabi niya ganun, intercession will cancel those legal rights through repentance by which Satan has gained access to our region or family. Ang ibig niyang sabihin, in-identify niya yung sarili niya katulad ng mga tao din na nagkasala. Hindi niya sinabing, imagine mo, 22 times niya sinabi na we and us. So, ibig sabihin, inako niya rin kung ano yung kasalanan ng mga kami Panginoong Hesus, nagkasala po kaming lahat. Walang exempted. Hindi niya sinabi na, ay hindi, ako malinis ako eh. Hindi niya po sinabi yun. In-identify niya yung sarili niya doon sa mga kasalanan din na nagawa. Nagpakumbaba silang lahat. Ang ibig sabihin nun doon. Para yung legal access ng kaaway na na-enter dun sa family o doon sa region o dito sa atin, sa Pilipinas, sa atin man, sa church natin, di ba? Nawala yun through repentance. Kasi sinama niya yung sarili niya, Lord, patawarin mo kami. Hindi yun, patawarin mo sila, hindi yun, hindi ganun po yung intercession. Nagsabi siya, Lord, patawarin mo kami, nagkasala po kami. Malamang si Daniel, alam niya yun na hindi naman niya ginagawa na yung ginagawa ng mga tao doon eh. Pero hindi, anong ginawa niya? Nilagay niya yung sarili niya mismo doon sa mga tao. Sabi niya ganun, should be identified with God's people. Na-identify niya kung paano. Kaya nag-repent sila, inako niya yung kasalanan, nag-stand in the gap din sila, and God pour out His blessing and heal their land. Doon po sa Daniel chapter 19. So, pupunta tayo sa next part. Dito ba? Hindi ko na siya sinulat ate. Mahaba to. How to pray and intercede for a person. Paano ba? Paano ba ang gagawin natin? So sabi niyang ganon, how you should pray for such individual. So yun na yung gusto ni ate, di ba? Yung gusto mo ate na mag-pray tayo para sa mga kapatiran natin sa panungyanan. Sabi niya, number 1, again, begin by focusing on God Himself. So yung attributes, summarize lang kasi yun. Ito naman, specific siya. Begin with the attributes of God. Thank God for His goodness towards all people. Sabi niya. His love, thank God for His intense personal love for this person. So more on thankfulness, yung pasasalamat mo sa Panginoong Hesus. Ate Jobs, salamat po sa ganun. Salamat po kay lovable, ganun. Tignan mo si Jesus Christ nga, di ba? Nung nanalangin siya sa atin, naiyak din siya eh. Para, di ba sabi niya, not my will, Lord, di ba sabi niya, not my will, but let your will be done. Umiiyak si Lord nung time na, imagine mo, nahihirapan siya eh. Tao siya nung mga panahon na yun eh. So tayo din, nakikita niya yung puso natin, nahihirapan din tayo na naiyak din si Lord. Alam niya din yung pinagdadaanan. Kaya, pero ang sabi niya, mangyari ang kalooban ng Panginoon. Kasi kaya siya iligtas ng Lord. Oo. Pero sumunod pa rin talaga siya sa kahit gustong-gusto na natin na mawala, matapos, matuldukan. Ano pa yung mga word na yun sa mga problema natin? Mawala, yung parang magical, tapos na, ganun. Pero hindi, mayroon siyang mayroon siyang process eh. Trust the process, di ba? Sabi nga, yun, hindi mo pwedeng tatawaran kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Kasi mayroon siyang specific siya eh, mayroon siyang inaayos. Hindi agad-agad. Halimbawa, Teshi, yung ano mo. Halimbawa ako, Tesh, yung the way you talk. Oh, yan. Search, mga ganon. Di ba? May checklist din sila. Check, ganon. Pag nakapasa ka na doon, lumilevel up siya eh. Ganon po yun, yung hindi siya agad-agad, di ba? Yung nakakilala tayo.
'di ba, yung baby, ang kinakain niya gatas, hanggang lumalaki. Ganun din po sa pananampalataya. Ang tagal-tagal mo ng Christian, gatas pa rin yung kinakain mo. Ano yun? Hindi ka lalago. Bansot. Kung magiging bonjing ka, bonsai ka, diba? Ganun din po yun. Minsan naman, kunting kibot, nagtatampo ka, alis ka na. Alis ka sa grupo. Kasi hindi ka binigyan ni Sister Nits ng pansit. Wala kong pansit lagi. Diba? Halimbawa lang. May reklamo, pansit lang. Kunting kibot lang, maalis ka. Hindi ka lalago, gano'n. Yun yung process nga talaga na para mag-grow ka. Hindi agad instant Malago agad. grow ka kaagad. Pero wag naman tayong umano doon sa ganong sitwasyon. Kasi wag tayong pumayag kasi nasa atin na yung Lord. Diba sabi niya nga, thank God that Jesus' death on the cross was intended also for that person. Oh, diba? Tama. Yung pagkamatay ng Panginoong Hesus para sa iyo at para sa akin. Hindi para sa akin lang. Diba? Makikita mo kaya instead na ano mo yung kapatid mo, panalangin mo na lang. Bubugbugin ko talaga siya, Lord. Sa panalangin, ganun. Diba? Ganun yun. Yun ang mga biroan pagdating sa prayer and fasting. Kasi parang minsan sabihin mo OA, diba? Diba, ganon? Ay, hindi po siya OA. Totoo po yun. Tuhurin ko na yan. Magsusumbong ka sa Panginoon, diba? Kasi siya yung magiging mo siya kalakasan mo siya. Number 2, sabi niyang ganon, isisirox ko na lang doon, tapos bigay ko na lang sa Instagram. Hindi, ano mo na lang, sad mo na lang. Picture Ayaw mo mo. na. Hindi na uso ang photography. Ay, Picture nga, na no? lang. Tignan mo to, oh. Touch the word through prayers. Diba? In love ako sa libro ko na to. Kaya kahit na pag nabasa niyo to, in love din kayo. Baka naman, meron ka pa niyo. Alam mo ba, regalo to ng chairman ko sa prayer and fasting dati nung bago nila ako pag-pray na maging Makikita chairman. kayo niyan sa bookstore. Yan Anong yung title author. ate? Sa Wesley Duell, marami pang klase ng libro. Punta kayo dun sa Shopee. Punta kayo dun sa National Bookstore. Sabi doon. May Christian bookstore. Oo, meron. Sa SM. Iyan mo lang yung author, title, tsaka Wesley yung author. Duell. Catholic yung nagbasa. Di ba yung number 1, thank God? Yung libro dun sa sa SM meron. Begin by focusing God on Himself, on how to pray for that person. Number 2 naman, thank God for this person. So, pagkatapos mong ma-pray yung attributes ng Panginoon, doon naman sa specific na tao, di ba? Sabi niya, thank God for this person. Begin praying for the person by thanking God for him. Ate Jub, sabi ko sa iyo di ba? Ikaw na naman. Pinapasalamatan mo siya. Tapos, never yield to the temptation of criticizing the object of your concern. Yon. Di ba sabi ko nga, wag mo siyang, yung mga negative na mga salita ba, hindi siya nakakatulong talaga yun. Instead, build up, i-build mo yung tao na, kasi the more you, Sabihin mo yung positive. the more Yung na positive ng sinasabi tao mo na yun. yung mga negative, yun yung nagmamanifest dun sa tao, yun yung ini-invite mo para sa kanya. So, hindi po ganun siya. Wag negative. Huwag negative po. Sige, don't point out how difficult, diba? How stubborn, how wayward the person. Si Satan, rule ni Satan yun, yung mag-accuse siya, yung, ang tigas, ang tigas ng ulo mo talaga, hindi ka talaga nakikinig, kahit kailan ganun. Rule yun ni minsan nasasabi ko yun. Kahit sa mga anak, huwag mo sasabihin, ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, huwag ka magsasabi ng gano'n. Huwag kang magsasabi ng mga negative, laging positive lang. Para yun yung makaka-encourage sa atin. Yun lang. Amen. Diba? Tama po yun. Always positive. Ganda. Sabi yung ganun, Satan will do anything to discourage our prayers for others. Talagang yun. If he cannot stop us, he will try to short-circuit our prayer by making us petulant, critical, and negative. O yun. Kung hindi kanya may papahinto sa kapapanalangin dun sa kanya, ikaw naman ang gaanin niya. Gagawin niyang negative yung makikita mo. Kita ng iba sa'yo. So, katulad ng sinasabi ni Sister Maricel regarding yung kasister natin dun sa kabila, yung testimony niya. Kahit ang sakit-sakit ng nararamdaman niya, hindi siya nag-focus dun sa negative.
finokus niya dun sa positive na attributes. Kaya, nakakapagpatuloy siyang may panalangin. Number 3, intercede for the person. Ask God to guide you in praying for this person to increase your concern. So, Magkaroon ka ng malasakit. malasakit po talaga. Si Bongo nga may malasakit center eh. Tayo rin may malasakit center. May malasakit ka sa kapwa mo, kapatid mo, sister mo, even sa family mo, ganun, diba? Ask God to bless the person and to manifest His goodness in such ways that there can be no doubt, walang doubt sa ano niya, that it's God's goodness and not coincidence or chance. So kapag pinagpipray mo yun, insist mo na, hindi, gawa yan ng Diyos, gawa ni Lord yan sa'yo, hindi yan coincidence, hindi yan aksidente na nakarating ka sa kubo ni Ate Juby, hindi yan aksidente na nagsisituis ka, ganun, hindi yan aksidente na nakapunta ka sa panungyanan. Sasabihin natin na plano ni Lord sa'yo yan. Diba? Insist natin yun. It is the plan of God for your life to prosper you, not to harm you, to give you hope and a good future. Yun po yun. And ask the Holy Spirit. Thank God that the Holy Spirit is already at work. So, yun po, positive ulit yun. Na ang Holy Spirit nangungusap sa Kanya. Pag po tayong Panginoon, naku Lord, ang tagal naman ng Holy Spirit na mangusap dyan sa ano na yun. Diba? Minsan ganun. Nauudlo. Number 3, intercede for the person. Ask God to guide you in pray. Number 3 na yun, diba? Ito na, number 4 na tayo. Sabi ko na yun. Number 4, claim God's promise for salvation and need. So, tamang-tama po yun. Acts 16:31. Doon po sa panungyanan na pinagpipray natin na yung mga tao doon na nakakilala. Pero alam mo ate, yung kasama natin na mga galing sa simbahan, nakarinig na sila ng Word of God, may salvation na sila. Ang kailangan lang talaga yung cultivation. Yung magpatuloy, magpalalim, yun ang ibig niya sabihin. Hindi ka rin lalago kung ganun kasi parang stagnant din yung faith mo doon sa simba ka lang, wala ka namang kumaga, hindi na i-stir up yung gift na nandyan para sa'yo kasi lahat tayo may gift. Kailangan ikaw i-research mo, Lord, saan ba talaga ako pwede? Ano ba talaga yung magiging ministeryo ko? Dito ba ako sa praise and worship? Dito ba ako sa CTS? Ganun. Dito ba ako sa... Ikaw mismo ang magdi-discover ng diba? Ng gift. Kasi lahat tayo may gift eh. Lahat yun, walang ipinagkaloob ang Panginoon na hindi pwedeng magamit para sa kaharian niya. Lahat yun meron. Number 5 po tayo, persevere in prayer. Ito talaga yung perseverance. Kasi kung hindi mo naman talaga ipupursige, hindi ka naman talaga matututo. Kung hindi mo gagawin, katulad ng athlete, katulad ng farmer, tayo, kung hindi mo ipupursige na mag-practice na sumayaw, hindi ka magiging magaling sumayaw, hindi ka magpa-practice na kumanta, hindi ka gagaling kumanta. Ganon din po sa prayer. You need to persevere every time na mayroon kang na-encounter. Yun po yung magiging shield mo kasi ito yung backbone ng bawat Kristiyano. Sabi niya gano'n, dun sa perseverance, sabi niya, sometimes those for whom we pray may appear to be spiritually unresponsive. Totoo yun, makikita mo, unresponsive sila. Sabi niya, for years after we have made them an object of our prayers. Diba? Totoo yun. Pinapanalangin natin siya, pero parang walang nangyayari. Ganun, sabi niya gano'n. At such times, it is natural to wonder why our praying seems so ineffective. Magtataka ka, bakit parang hindi naman umi-epekto sa panalangin. Pero anong sabi niya dito? Do not be discouraged. God may be accomplishing far more than we realize. Kaya ito yung sinasabi ko, Ate Juby. God is accomplishing something far more than you realize. We realize. And may conclusion ko po doon yung sinabi ko kanina. Conclusion na kami, 2 Corinthians 5:17, di ba? Pray without ceasing. Kasi wala po tayong magagawa kung hindi tayo mananalangin. Confusions lang po ang ilalagay ng Tapos ingatan po natin kasi sa Satan's prime battleground is the mind. So pag na-disrupt yung mind mo, susunod po yung katawan mo.
which is true. Pag yung isip mo mali na mali-mali, yung gawa mo din mali-mali. Tama puso mali. Kaya, bakit pansinin po natin si David, gumawa siya ng hindi maganda sa harapan ng Diyos, di ba? Murderer siya and Adultery. Oh, sa panahon natin ngayon, ang daming ganyan. Kay Pero ba't Bathsheba? si David, naging God's man after own heart pa siya? Kasi sa Psalms 51, ano yung ginawa niya doon? Hindi siya nagmalaki sa Diyos. Hindi siya lumayo. Nagpakumbaba siya. Anong sinabi niya? Create in me a clean heart, O God, and renew a right, steadfast spirit in me. Restore unto me the joy of my salvation, and take not thy Holy Spirit from me, sabi niya. Nagpakumbaba siya. Hindi siya lumayo. Ang ginagawa kasi ng mga tao minsan, pag nakagawa na sila ng hindi maganda, nalayo na sila. Lumalayo sila. Kaya, napalayo sila. Pero iba si David. Kaya, ipanalangin natin, Lord, gawin mo rin pong katulad ni Haring David yung puso ko, na nagpapakumbaba at nanalangin. Hinahanap kung ano yung katwiran, hinahanap yung mukha mo, Panginoon, kung nasaan ka. Diba? Ganun siya. Magtataka kay, kumbaga tayo, hindi naman tayo nag-murder, hindi naman tayo nag-adultery. Pero ba't tayo nalayo tayo sa Panginoon? Siya hindi siya nalayo. At isa pa, tinawag ko siya integrity, the man of integrity. No, the man of integrity. Even though na ang laki ng kasalanan, man of integrity pa rin tawag. I-question mo yon, integridad, such a tall word, integrity. Pero hindi, di ba? Nakita ng Diyos yung pagpapakumbaba ni David. Kaya ganun din tayo. Kasi ang integrity kasi, yun yung bagay, hindi lamang nagkasala ka lang. Integrity, yung kaya mong iharap o tanggapin Harap ang kamalian mo. Alam ni Ate Juby yung integrity eh. Ate Juby. Yan, di ba? So, yun lang po. Sana may natutunan kayo dun sa sa konting sharing ko po. To God be the Lord.